nandoon yung presence, nandoon yung current. Confirm na meron tayong kasama dyan. Sa field ng paranormal, hindi po ito laro. Palagi po tayong mayroong hinahanap at may pinapatunayan. Yun ay biyan sa mundo ng tao. Yes! Kailangan natin magdoble ingat dito. Kaki, parang may tumaan. Kung merong espiritu dito, pwede mo ba... Uy! Dekada 90 nang sinimulang itayo ang paaralan na ito. Pero dahil sa pandemya ay napilitan itong magsara at tuluyan na nga itong inabandona. Ayon sa nagbabantay dito, marami daw nagpaparamdam na elemento at engkanto simula nang ito'y naging abandonado. Kaya pinuntahan ko para malaman kung totoo. Nandito na ngayon tayo sa spot kung saan matatagpuan ng isang abandonadong eskwelahan na pinaniniwala ang pinamamahayan daw ng iba't ibang klaseng elemento dito sa Cavite. Kaya tara, samahan nyo kung ikutin to. Pumasok na ako agad dahil lumalalim na ang gabi at kakaumpisa ko pa lang, ito agad ang nangyari. So guys, nandito na ngayon tayo sa loob ng eskwelahan. Grabe, sira-sira na dito guys. Dito pa yung mga... Dito pa yung mga... Tao po? Oh my God. Nagpatuloy lang ako dahil baka mga ibon lang to. Nandito pa yung mga moto nila guys. Nakalagay pa dito sa dingding nila. Tapos yung bubong nito, yan makikita nyo dyan. So ito na lang yung natira sa bubong niya. Yung pinakatap, wala na talaga. Nalaglag na o nasira na yung mga bubong. I-check ko na sana ang isang classroom pero bigla akong napatigil sa nakita ko. Ito siguro yung isa sa mga classroom nila guys. Ito, kagi, meron mga marka ng kamay. Oo nga, no? Merong mga marka dito guys. Yan no. So dito, ito yung unang kwarto. Bakas na sa kwarto ang pagkasira nito. Wala nang kisame at nagsibagsakan na ang ibang parte. Pati itong mga silver na to, ito siguro yung para pamprotekta sa init. Wala na rin. So naagnas na. Pero yung toilet niya, kita pa dito, medyo okay pa. Bukod sa bubong, halos wala pang sira ang palikuran nila. Dahil ang mga tiles at kubeta nito, halos buo pa. Dito sa kabila, ganun din. Sira-sira na rin yung parte niya. Yung bubong, wala na rin. Hanggang dulo to, parang parehas lang sila. Tas wala nang laman sa loob. Check natin dito sa kabila. Tingnan natin kung ano pang meron dito. Dumiretso pa ako para tingnan ang iba pang bahagi ng school na to. Hanggang dun siya. Tapos yan mapapansin nyo, puro na tubig yung sahig. Kasi nga, wala na siyang bubong. Itong isa, meron pa siyang kisame. Kaso nga lang, butas na rin. Dediretso na sana ako sa mga katabing kwarto nang bigla akong may napansin dito. Pader dito na ano na rin ng tubig. So feeling ko hindi na rin tatagal to. Ayun. Tao po? Tinawag ko baka sakaling may nangangalakal lang dito. Iba't ibang tunog na ang naririnig ko sa iba't ibang bahagi ng paaralan na to. Pag ako naririnig guys, merong umahapak. Kaya pinuntahan ko para tingnan kung saan ito nanggagaling. At pagdating ko sa gitna, ito ang aking nakita. Ang lawak pala nito. Hindi lang pala siya pahaba guys. Akala ko kasi diretso lang to. Meron pa pala dito. Dalawa pala ang hallway dito sa gitna. Kaya inuna ko munang puntahan ang kaliwang bahagi. Feeling ko unahin muna natin tong isa, tapos try natin mag-investigate mamaya kung meron tayong masasagap na frequency dito. Sa bandang to maputik at madamo na ang mga kwarto, kaya kailangan magdahan-dahan. Baka may kung anong hayop akong maapakan. So dandahan lang tayo guys kasi baka may ahas dito. Maano na rin, matubig dito dahil nga siguro sa ulan. May mga naririnig din akong nalalaglag na parte ng kisame. Oh, uy! Shucks. What the heck? Ano yan? Gagi.
Gagi, delikado to kasi baka may mga ahas na dito, guys. Unti-unti na rin nilalamon ng kalikasan ng ibang parte ng eskwelahan na ito. Yan, ano na rin siya. Butas na talaga. Tapos, yan, makikita nyo dyan, mga naiwan pang bote. Hindi ko alam para saan yan. Kaya na lang natin. At gaya sa ibang kwarto, wala na rin gamit ang natira dito. Pwede pa sana to eh. Kaso hindi ko alam baka... What the heck? Delikado kasi baka may ahas dito eh. May naramdaman akong dumaan sa aking paanan kaya lumipat agad ako. At habang naglalakad, bigla ko tong nakita. Oh my god, meron pang ano dito. Sombrero ata to. Parang yung sa kapitan to ng barko eh. Nabubulok na lang siya dito, guys. Medyo delikado din kasi yung ibang parte bumabagsak. Yan, kagaya nito. Sobrang kalumaan. Didiretso na sana ako pero may bigla na lang. Yan, pati yung mga kuryente dito, guys, binagtatanggal. Dito na ako kinabahan dahil parang tunog ahas na ang aking napakinggan. So ito siguro, ito yung canteen area nila. Kasi sobrang lawak niya, guys. Tapos merong 2 pintuan. Pupunta dito sa likod. Dito natagpuan ko ang kanilang canteen area. Sira-sira na rin at nagkalat na ang mga basura. So meron dito sa harap. Tapos meron din dito sa likod. Ayun. Kaki, parang may dumaan. Bigla akong napatigil dahil may naaninag akong dumaan. Ito po. Hinayaan ko lang at nagpatuloy lang sa paglilibot dahil baka namalikmata lang ako. Pero maya-maya lang, biglang may tumunog sa dulong bahagi ng kwarto. So ito nga siguro yung canteen area nila, guys. Kasi iba na yung tiles dito eh. Gala. Dali-dali akong umalis at bumalik kung saan ako nanggaling kanina. Pero pagdating sa gitna, mas lalo itong lumala. Lipat na tayo. Hindi ko alam kung rinig dito pero merong nagdadabog. Ayun no. Kagi. What the heck? So, time check, oras ngayon. Dito na ako kinilabutan dahil malapit na pala ang tinatawag nilang Devil's Hour or 3 AM. Oras ngayon 2:12. So pa alas 3 na kasi. So medyo delikado kasi malapit na tawag nilang Devil's Hour. Yan, guys. Habang tumatagal mas lalong dumadami ang tunog na naririnig ko dito. Lalanan tayo ng balahibo ko, guys. Nanggagaling dun. Dito nanggagaling ang tunog. Yun o. Ayun. Guys, legit. Dito nanggagaling. What the heck? Opo? Lumapit ako para subukan kung sasagot ito sa tanong ko at maya-maya lang. Yan o. Kung meron akong kasamang espiritu dito, pwede mo bang patunogin ulit ang kisame? Kaya dali-dali akong lumabas para makapag-imbestiga. So guys, try natin mag-investigate. So nilatag ko na rin yung mga gadgets dito. Try natin magtanong kung meron tayong masasagap dito mga frequency. Unang tanong pa lang ito agad ang nangyari. Kung meron akong espiritu o elemento na kasama dito ngayon, pwede nyong gamitin tong mga gadgets para mag-communicate sa akin. Meron bang elemento o espiritu dito ngayon? What? Kagi, yes guys. Nagi-green.
Meaning yes. Sumagot ito ng oo gamit ang tatsulok, kaya kinumpirma ko agad kung magtutugma pa rin ang sagot nito sa susunod kong tanong. Gusto kong malaman kung espiritu ka o elemento. Maraming... Shit, gagi. Yes, green. Tapos pumalo to, guys. Pumalo to. Tugma pa rin ang sagot nito kaya nagpatuloy lang ako sa pagtatanong. Gusto ko lang kumpirmahin. Espiritu ka po ba o elemento? Kung elemento, pwede nyo pong pailawin ng green. Yung tatsulok na dala ko dito. Kung espiritu, pula. This time, hindi lang isang equipment ang pinailaw niya. Oh my God. Pumalo. Ayun oh. What the heck? Hindi ako makapaniwala dahil nagtutugma ang mga sagot nito sa mga sinasabi ng nagbabantay dito. Elemento. So tama yung sinasabi nila dito. Kayo po ba yung duwende na sinasabi dito ng mga nakatira? Kayo po ba yung duwende na sinasabi ng mga tao dito? Tiyanggal. Green guys. Meaning yes. This time sinubukan ko kung kaya nitong patunugin ang dead bell na dala ko. Pwede nyo po bang patunugin yung bell? Pwede ko po ba kayong kausapin sa spirit box? Kung oo, pwede nyo pong patunugin yung dead bell ng isang beses, kung hindi, 2 beses. Woo! Kumpirmado na merong nasasagap na ibang frequency ang mga equipment na to at nagtutugma ang timing at sagot nito sa mga tanong ko. So, try natin mag-spirit box, guys. Pumitik tong dead bell, oh. Kaya sinimulan ko na agad magtanong gamit ang spirit box. Kayo po ba yung mga duwende na sinasabi nila dito? Yes! Parehas ang sagot nito sa tatsulok at sa spirit box na hawak ko. Tama po ba yung sinasabi ng Flux na kayo po yung duwende na nandito? Kayo po ba yung nagpapatunog at nagpapailaw sa Flux? Yes. Mas lalo akong kinilabutan sa sumunod na sagot nito. Bakit po kayo nandito? Yung tinuturo po ba ng Flux, nandyan po ba kayo ngayon nakatayo? Kami? Kung tama ang hinala ko, hindi lang isa ang sumasagot sa akin dito. Lahat po ba kayo nandito ngayon? Sumagot ito hindi lang sa spirit box kundi pati na rin sa tatsulok. At parang may hindi ata natuwa na nandito ako dahil ang sumunod na sagot nito. Dito po ba yung bahay nyo? Gagi, nagmumura guys. Tama po ba yung sinasabi ng Flux? Kaya tinigil ko muna ang pag-iimbestiga at humingi ng tulong sa may mas alam sa mga ganitong investigasyon at para makumpirma ang mga sagot na ating nakuha. Bago natin gamitin ito for confirmation, po-point out ko yung area kung saan ako may nakita kanina at may naramdaman. Tapa. So, dito sa likod natin, sir. Second the black box, second window. Dito tinuro muna ni Sir Ed kung saan siya may nakita at aming ikukumpirma sa aparato na pinahawak niya. So meaning nandyan, sir? Yes. Oh So, my i-point God. muna natin sa pababa and then erase mo siya dahan-dahan, i-level mo. Okay. Level natin siya. So, papansinin natin kung saan siya tuturo ngayon. Ipi-play ko ng diretso ang video para mas ma-explain ni Sir Ed sa inyo kung paano natin to makumpirma. Oo nga, no. Dito, sir. Sa likod. So, kailangan natin humarap. Sundan natin yung galaw ng dowsing. So, dito. Kasi ang target natin ay doon. So, tingnan natin. Totoo ba na doon siya pupunta? Kasi ang ating napipick up ng dowsing is yung energies. So, see? Hey sir, ginagalaw mo ba yung kamay mo? Di, sir. Hindi, di ba? Pero kita mo saan siya tumuturo. Oo nga, no. So, tara, puntahan natin. Kung saka natin i-confirm.
Ngayon, kapag nakita ko yung spot, tuturo ko muna sa'yo kung saan yung nakita ko, and then the next thing na mangyayari o gagawin ng dowsing is magkocross siya kung saan yung tinatawag na mayroong spot o yung energy emission. Bago pumasok, tinuro ni Sir Ed ang isang paraan paano makasense ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Ang gagamitin natin among our senses is yung sense of smell. Sense of smell. So far, hindi pa nagbabago, diba? Opo. So familiar senses pa rin, kabisaduhin natin yung amoy, yung paligid, and then from there, madidifferentiate mo kapag may biglang nagbago. Dito sa labas walang amoy na kakaiba, kaya sinundan namin ang dowsing kung saan kami dadalhin. So dapat, ang ating dowsing ay pupunta doon sa direction ng likuran. Oh my God. Confirm. Sa loob ang tinuturo nito at tugma ito kung saan may naririnig ako mga tunog nang pumunta akong mag-isa dito. Kaya pumasok na kami agad para puntahan ang isang kwarto kung saan may nakita si Sir Ed. Tuturo ko ngayon sa'yo yung spot kung saan ko na-pick up yung energy. So rito, tinan mo. Same. Yun. Yung Oh. kulay white na yun. Dito malapit na namin mapinpoint ang spot kung saan kami may nasasagap. Ito ang tinuturo ko, itong diretso ko natin. So ang gagawin natin sir, sa pinpointing, ganito. Yan yun mismo, yung spot na yan. Yung may ila, yan. Apa. Ako. Yun. Yung white na yun. So mula dito, ito. Una-una, dahil elementals yung na-perceive ko dito, may presence tayo ng water, may presence tayo ng air. So, for sure meron. Elementals pa rin. Elementals. So, ganito sir. Elemento din ang nasasagap ni Sir Ed dito at tugma ito sa mga nasagap ng equipment ko. Confirmation natin, pag tapat doon, yung dowsing natin, instead of magkocross na ganyan dapat. Pag na-pinpoint kayo yung spot. Oops. Oh. So, pupunta siya doon. Yan. Susundan mo ngayon yan. Dito ka ngayon, sir. Dito ka naman. Dito Kung tayo. papaliitin natin yung area. At habang papalapit kami, mas lalong lumalala ang aking kaba. Ito na, sir. Ituloy ko na sa yung spot. Dapat, magkocross siya. Diyan. Yan yung spot. Ito. Ah, ito sir? Ito. Hindi ko ba siya matatamaan sir? Sige, daanan mo yan. Kailangan ganun, sir. Dadaan ka, yan. Ganun mo na yung dowsing mo. Dahan-dahan. Then, dumaan ka dito. Papunta ka dito. Ito yung spot. Ay, sige sir. Sige, daanan mo siya. Pag tapat mo dyan, magkocross siya. Spot. Oh my God. See? Dito sinubukan na ni Sir Ed magtanong. Narito ka sa likuran ko. Nararamdaman kita. If yes, gamitin mo yung dowsing ko. Ramdam mo siya, sir. Opo. Yes. Oh my God. Sir, timing yung goosebumps oh. Diba? Kasi dito siya lang sa likuran ko. Oh my God. Okay. Lala. Saan ka nag-stay? Nag-stay ka ba dito sa puno sa likuran ko? Yes or no? If no, pabukahin mo yung dowsing ko. If yes, saraduhin mo. Saan ka nag-stay? Sa puno sa likuran ko? Yes or no? No. No. Hindi siya dyan nag-stay. So meaning dito? Okay? Saan ang lugar mo? Kung saan kita nakita ang tumawid kanina dito sa may side na to, sa may puno dito? Yes or no? If yes, pa-cross mo yung dowsing ko. If no, pabukahin mo. Saan ka nag-stay? Dito. Oh Ikaw, my sir. God. Right. This time sinubukan ko magtanong kung siya ang gumagawa ng tunog nung unang pumunta ako dito. Ikaw po ba yung kumakatok ng dati ang pagpunta ko dito? Okay. Hindi. Hindi. Meaning madami sila? Okay. Maliban sa'yo, mayroon pa bang iba na kasama ka rito? If yes, across. If no, pabukahin mo.
Maliban sa'yo, iba pa bang narito? Yes or no? Yes. Oh my God. So iba yung kumatok during nandito ka. Tugma ito sa mga tanong ko sa unang investigasyon na marami sila dito. Lahat po ba kayo nandito ngayon? Kaya lumabas na agad kami at nagbigay ng alay si Sir Ed.